Hi, welcome back to my channel. At again, pag-usapan natin about termination. Okay? So maraming mga nagtatanong, Sir, anong gagawin ko? Na-terminate ako. Sir, na-terminate ako, may makukuha ba ako? Actually, lahat ng mga yon, I really do believe that yung mga bagay na yun is stressful yun sa part ng mga employee na terminate. Okay? So, sa tingin ko, I need to create a video na to avoid yung ganong klaseng stress. So, sabi nga nila, diba, sa medicine, no, prevention is better than cure. Okay? So, ibig sabihin, preventing termination is always better compared sa makapal ka sa NLRC, pumunta ka ng DOLE, diba, magkakaroon kayo ng away ng employer mo. So, better is to prevent that to happen. Mas okay yun. At least secure yung treatment mo, secure yung sweldo mo, diba? At pag tumagal ka pa sa company, diba, makakuha ka pa ng retirement, diba? So, I think better yun compared sa makagawa ka ng violation and then kasamaan kayo ng loob ng manager mo, diba? Umabot sa korte. But those things are very stressful on our part. Okay, so kaya ang kailangan natin gawin, ako ang suggestion ko, bago pa umabot doon sa ganon, is ma-prevent na natin. Okay, so magbibigay ako ng certain tips, alright, kung paano yun ma-prevent. Okay, para hindi na tayo aabot sa termination, diba? Para hindi na tayo aabot sa natakot ka or nangangamba ka, baka hindi ibigay yung last pay, baka hindi ibigay yung 13th month pay. Okay, so here are the tips. Okay, tip number 1, kapag ikaw ay na-hire sa trabaho, unang-unang mo dapat gawin is basahin at pag-aralan yung employment contract, kasi doon nakasaad lahat, no? Ngayon, kung hindi mo naman doon nakasaad lahat, ikaw bilang employee, pwede mo palagay doon kasi nag-agree nga kayo eh, diba? Siyempre sasabi sa'yo ng hindi, ayan, yun yung standard namin, hindi pwede yun, no? So, pero as an employee, kung talagang contract ito, meron kang right na, ma'am, sir, baka pwedeng ipalagay yan dito, or ma'am, sir, kasi ganito, maagrabyado naman ako, hindi naman pa pwede sa akin yan, baka pwedeng patanggal. Okay, pwede nyo naman po yung gawin. Okay, so kaya importante binabasa yung contract, kasi minsan determine tayo based din sa violation natin ng contract. Ngayon, kung alam natin yung contract, okay, at nabasa natin ito mabuti, at alam ng employer natin o ng HR na talagang we are very wise or smart, no? Kasi kina-question natin yung mga or that question, kina-clarify natin yung mga hindi natin maintindihan sa employment contract. Siyempre maano sila, ay, okay, yung taon to talagang binabasa yung contract, or medyo mangangamba sila ng konti, diba? So, but basically, yun nga, but reality wise kasi minsan gusto na natin magtrabaho, kailangan natin ng pera, which is very understandable naman, pirma na lang tayo ng pirma, no? Now, if that's the case, siyempre after pirma, you ask for a copy of the contract and pag-aralan lang ninyo, para at least kung biglang akusahan kayo na isang bagay or bigla kayo disciplinary action, check the contract. Okay, and then tingnan nyo mabuti kung tama ba yung ginagawa sa inyo, kasi kung hindi tama, pwede nyo sabihin, HR, employer, based sa contract, dapat hindi yan ang ginagawa sa akin. Tatahimik sila, diba? O kung ano may sasabihin nila, at least protected kayo because you read and you understand the contract. Medyo less stress. Number 2, be aware sa company disciplinary policies, kasi ang bawat kumpanya may mga disciplinary policies yan eh, no? Ang siguro I believe meron pa rin iba na wala, no? But mostly karamihan na, no? Meron tayong tinatawag na code of conduct or code of discipline. Ngayon, by heart, kailangan basahin ninyo ito. Huwag lang kayong basta pipirma o mag-agree na sumasang-ayon kayo dito hanggat hindi ito nababasa at napag-aaralan. Okay?
kailangan nito malaman kasi dito nyo malalaman kung nagkaroon ba kayo ng violation o wala, or tama ba ang binibigay sa inyong penalty o mali. Usually kasi pag code of discipline, halimbawa sleeping while on duty, ano wala kami doon, makikita nyo doon kung ano yung penalty nun. Verbal warning lang ba, first offense, second offense, written warning, third offense, second written warning, fourth offense, suspension, then another suspension ulit kung nakalima, pag nakapang-anim na, termination. So makikita nyo doon yung tinatawag natin mga different penalties sa bawat violation na pwede natin magawa. Okay, so aralin mabuto, be aware of this, para at least alam ninyo, sasabihin ninyo kapag teka lang, sleeping while on duty, first offense ko, pero terminate mo na ako. So hindi pwede yun, kasi we need to follow yung code of conduct. Now, pag alam ninyo ito by heart, at least, diba, hindi kayo basta-basta makakasuhan, or hindi kayo basta-basta madidisciplinary action na ikakasamahan nyo ng loob, kasi alam nyo siya. And the fact na alam nyo siya, syempre dapat i-avoid nyo siya, kasi alam nyo na siya, na bawal yun. Okay? Pangatlo, be efficient and effectively sa pagkatrabaho, sa pag-achieve ng goals and objectives ng position mo. Kasi ang bawat position natin may binigyan tayo ng goals and objectives or binigyan tayo ng task, ng job description. So maging efficient lang and effective lang sa paggawa ng trabaho at sa pag-achieve ng goal, para at least hindi tayo masabihan ng ating mga managers or supervisor na wala tayong ginagawa, or mapag-iinitan tayo, diba? Actually, yung mga managers and supervisor, generally, kapag nakitang masipag ka, nakitang gumagawa ka ng tama, no? Hindi ka mayabang, basically hindi ka naman pag-iinitan Actually, matutuwa pa sila kasi nga magiging proud sila na naging empleyado ka nila. Ngayon, kapag ganun yung nangyari, hindi ka mai-involve sa mga cases ng termination. Okay? Kasi matutuwa. Ngayon, kapag nag-resign ka, baka pigilan ka pa. Diba? So, yun lang. Number 3 natin, work hard. Okay? Number 4, have a good working attitude. Ito yung makikitaan ka ng yung passion mo sa work mo. Very passionate ka. At the same time, humble ka. Pag tinuruan ka, pag pinagalitan ka, hindi ka kikibo. I mean, tatanggapin mo, no? Na yun yung sinasabi ng manager mo, no? Kahit na feeling mo mali, pero tanggapin mo lang, nasunod ka lang, okay? Then magtrabaho na maigi, no? Gaya ng sinabi ko kanina, hindi ka mapag-iinitan kapag ganun ka. Ngayon, kasi kaya minsan napag-iinitan yung mga ibang employee kasi nga minsan lumalaban sila sa manager, sumasagot sila sa supervisor, minsan mayabang yung dating, diba? So kaya napag-iinitan. Ngayon kapag napag-iinitan, minsan nag-iintay na lang si manager tsaka si supervisor, o pag ikaw nagkamali, o patay ka sa akin. So ganun yun nangyayari kapag nagkamali si employee at medyo mainit siya sa mata ni supervisor or ni manager, I assure you, patay yung empleyado yun. Okay? But if you have a good working attitude, hindi ka mapag-iinitan. Actually, matutuwa pa sa'yo ang iyong manager. Number 5, be respectful sa boss. Okay? Sa manager, sa supervisor. Sinasabi nila, no, ang respect daw na earn. Hindi ko nirespeto yan kasi kailangan niya munang i-earn, diba? You earn my respect, diba? Actually, in a sense, tama naman siya, no? We respect people kasi nga na-earn nila yung respect natin. Okay, nakita natin siguro magaling, mabait, makatao, makbayan, pro-employee, diba? Nagigain natin yung respect, no? Kumbaga, binibigay natin because nga respeto yung taong yun. Okay? But in other sense, no? In the other side of the coin, ang respect kasi choice din minsan, especially sa office minsan kahit hindi ka respeto, it's a choice you need to make a choice to respect people. Minsan alam mo yung kahit na alam mo talagang gigigil ka na, talagang hindi mo kailangan mo pa rin respetuhin yung tao. Okay, you need to make a decision
to be respectful sa boss mo. Kahit na yung boss mo siguro, sabihin natin, malangya, di makatao, diba? Monster, witch, or kung anong mga bansag ang binabanggit natin sa ating mga boss. You need to respect them. Okay? Kailangan yun eh. Ngayon, kapag nakitaan ka na nirespeto mo yung boss mo, makikita yun at mararamdaman ng boss, buti pa si ganito, buti pa itong empleyado kong to, kahit pa paano respeto ako, diba? So magkakaroon ka ng favor, no, sa mga boss mo, sa mga manager, kasi you respect them. So very vital po yung respect. Okay, so ulitin ko number 1, aralin mabuti yung employment contract. Number 2, aralin mabuti yung code of discipline. Number 3, work hard lang. Number 4, have a good working attitude. And number 5, respect your boss. Now let's move forward to number 6. Ito, critical to. Do not allow yourself to be influenced by others. Minsan kasi ikaw, papasok ka sa workplace. For example, bagong graduate ka, no? Papasok sa workplace. You're full of dreams. Sabihin mo sa sarili mo, katrabaho ko para sa pamilya ko, para pag-aral ko kapatid ko, or kung ano mang whatever reason it is, kaya ka nagtatrabaho, no? Full of passion. And then here comes your coworker, and then influence siya nga na dito naman huwag sundin yan, okay lang yan, wala naman nag-terminate eh, or ayan, salbahe talaga yung boss na yan, dapat yan, minsan may mga ganon. Okay, so do not allow yourself to be influenced by that. Kasi pag na-influence ka niya, at kapag mali yung ginagawa na akala mo tama, no, or actually alam mo mali, pero dahil ginagawa ng iba, akala mo okay lang. Minsan kasi pag tinupak yung employer at tinupak yung HR o yung manager, pag nakita mali yung ginagawa mo, ikaw yung mananagot. Okay? Hindi mo pwede sabihin na, o baka kasi ganito, o baka kasi ganyan. Hindi pwede. Kasi ikaw yung nahuli. Diba? Pwede sabihin ng manager, hindi namin nahuli, wala nagre-report sa amin. Pero ikaw, nahuli kita, tanggal ka. Parang ganon, no? So, kung negative yung mag-i-influence sa'yo, huwag mong hayaan i-influence ka. Pero pag very positive naman, go ahead, diba? Pa-influence ka, okay lang, kasi very positive. Pero kung negative, diba? Nakita mo lang yung, for example, driver ka, nakita mo lang yung mga fellow drivers mo, hindi sumusunod, ikaw din, hindi ka nasusunod. Huwag po tayong ganon, kasi pag ganon tayo, makakaranas po talaga tayo ng mga disciplinary action or kung ano mga action na pwedeng gawin sa atin ng ating employer. Okay, number 7, money is secondary. Yes, I do agree na nagtatrabaho tayo na sa pera kasi kailangan naman talaga natin ng pera. Ano na ngayon, taas ng bilihin, no? But pag nagtrabaho ka, kailangan makita sa'yo na secondary money. Kumbaga, hindi kayong taong mabilang. Kasi minsan, markado yun eh, yung taong mabilang. Namamarkahan yun ng mga supervisor, ng mga manager, o mismong employer na itong taong ito mabilang masyado. Okay, kapag mabilang ka masyado, tapos meron kang kasama na hindi mabilang, na talaga nagtatrabaho lang, usually yung favor napupunta doon sa taong yun, diba? Unwritten rule dito eh, no? Diba ganun tayo, bilang tao na kapag isang tao medyo feeling natin hindi maganda kausap or medyo may masama ugali, tapos yung isa maganda ugali, doon tayo sa maganda ugali, diba? So it's the same with, kasi managers, supervisors, employer, we are all people. No? And gusto natin syempre yung nakakatulong sa atin. Gusto natin syempre yung mga empleyado na work hard, mga empleyado magandang attitude, diba? So kung nakita natin na galing nito, nag-overtime pero that person is not asking for any overtime pay or whatever, diba? Or kahit anong paggawa mo ginagawa, diba? Hindi nag-iisip o hindi minsan malaking bagay sa kanila yun eh. Minsan si employer na mismo nag-iisip na sobrang sipag ng taong to, ako na magbibigay ng salary increase or ako na magdadagdag ng benefits sa taong to. Okay? Or kapag yung taong yun naman naghingi na sasabihin, deserve niya. Okay? So pag gumana na si employer, okay, deserve mo to. Kasi maganda kaysa naman yung
masyado kang bilang, masyado kang medyo off, no, sa atin yung ating mga employer. Okay, so next, kung talagang hindi na kaya, kung talagang hindi ka makasunod, no, so bago pa umabot sa mga hindi magandang pangyayari, i-file a resignation na, di ba? Maaaring hindi ka fit sa organization, so huwag mo nang ipilit yung sarili mo. So di pa na ng trabaho. Now, for those naman na talagang ang hirap lumipat, ang hirap maghanap ng trabaho, which is totoo, mahirap maghanap. Siyempre hindi ka mag-file ng resignation, so anong kailangan mong gawin? Pati gawin mo yung 1 to 7 na sinabi ko. Number 1, pag-aralin mo po yung contract, say mabuti. Number 2, alamin ng code of discipline. Number 3, just work hard. Okay? Number 4, have a good working attitude. Number 5, mag-respectful ka sa boss mo. Number 6, huwag ka magpapa-influence sa mga tao, mga negative influence, okay, o mga bad influence. Okay? Number 7, pakita mo that you're there to really work for the company. And then secondary yung salary. Now, pag binigyan ka ng bonus, good. Pag hindi, okay lang. Diba? But, kumbaga magtrabaho muna, then kapag naka-accomplish ka na ng marami, then you ask. Pwede naman yun. Okay? Kumbaga taga-secondary siya. Unahin mo muna to accomplish the goal. The secondary, isipin mo na, sige, pag nag-achieve ko to, pag nagawa ko to, baka pagbigyan ako ni ma'am, makapag-request ako ng salary increase. Okay? And number 8, kung talagang hindi pa rin kaya, hindi pala resignation. Okay? So those are the tips, no, para makaiwas tayo sa pag-iinitan tayo ng boss, para makaiwas tayo sa termination, at madamay pa yung ating kinabubuhay. Kasi pag tayo ay na-terminate, hindi lang tayo yung tina-terminate. Ito guys, tandaan natin na once we are terminated, hindi lang po tayo. Minsan, tina-terminate din kasi pati yung pamilya natin, yung mga taong umaasa sa sweldo natin, pati sila na-terminate kapag na-terminate tayo. Okay? Or kung wala tayong pamilya or wala tayong mga anak, pati yung pangarap natin sa buhay na-terminate din kapag tayo ay na-terminate. So, kaya nga sabi nga yung trabaho is a property to ng bawat employee na dapat natin ingatan, kasi once na natanggal tayo dito, hindi lang tayo naapektuhan, apektado pati yung mga tao umaasa at nagmamahal din sa atin. So guys, pangalagaan ninyo ang inyong trabaho. Ngayon, kung talagang hindi kaya, kung talagang hindi mo kayang pagsamahan ng boss mo, kung talagang hindi mo gusto yung kultura ng kumpanya at hindi mo gusto yung code of discipline ng kumpanya, then file a resignation. Less stress, find a new work, diba? Okay? So pwede naman po natin gawin yun. Ngayon kung mahirap maghanap ng trabaho, nag-apply ka pero walang tumatanggap sa'yo, just work hard and have a good attitude, and hoping na someday mapansin ka rin, and then mabigyan ka rin ng salary increase, at gumaan din yung kultura or yung treatment sa'yo ng iyong employer. So guys, I hope you learned something for today. So I do hope that i-take heart ninyo itong mga advice na to. Sigurado ako makakatulong ito sa inyo to avoid termination. Okay? So see you on our next video.